Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ng spokesman ng INC na ang sabi nila ay ayaw nila ang pagbaluktot sa batas. Yun po ang sinasabi nila. Ay ang masasabi ko dyan ay wala pong meaning yan. No meaning at all. Kung sasabihin nila na yung batas ay tutuparin nila o gusto rin nila ipatupad ang batas, pero ang ayaw nila ay yung binabaluktot ang batas. Yun po hindi ba? O bending the law, or sa ibang kwan po yan, sa ibang parlance, weaponizing the law. Ayaw daw nila yan. Okay. Yan po ang i-discuss natin mga kababayan, mga minamahal. At hindi ko na po i-discuss dito yung dinidiscuss ng iba. Kasi ang dami nang dumidiscuss niyan Pero ang i-discuss ko po dito, yung hindi nyo pa narinig o bihira nyong marinig o katulad ko noon, yung damdamin ko nagtatalo-talo. Pero ngayon na kinabisado ko na ang Biblia, hindi na nagtatalo-talo. Ayan po at yun po ang gusto kong i-share sa inyo mga kababayan, mga minamahal. Ano po ang kwan? Ito muna, title muna Ano ba ang ano ba itong sinasabi ng INC? Ayaw nila ang pagbaluktot sa batas. Ayan po ang title ko. At hindi ko po aalisan yan. At patutunayan ko po na mali yang sinasabi. Mali yang sinasabi ng spokesman, si Sabala ata yan Si Sabala. Mali yan. Walang kwenta. Ang ibig kong sabihin, walang meaning yan. Ay kahit na nga yung mga bata pa alam yan Alam yan, pero dapat marinig nila. Marinig ng mga bata para sumang-ayon sila. At yan din ang pakiusap ko sa inyo. Kung sasang-ayon kayo, ay adi isir nyo o talakayin nyo sa mga kasamahan nyo. Ngayon, kung gusto nyo pa na ipaliwanag ko pa ng maigi, ay hindi lang itong mga verse ang ang ibibigay ko. Halimbawa, every other day, magbigay ako 3 verse o hanggang aabot ako ng mga 20 verses para patunayan na mali yang sinasabi. Mali. Aywan ko ba kung nag-aaral talaga ito o may alam sa Biblia o nagmamagaling lang. Yan po ang papatunayan ko ngayon. Mali at walang kwenta yang sinasabi nila na ang gusto daw nila ay huwag baluktutin ang batas. Ay ako, ano ba ang kuwang ko? Ano ba ang masasabi ko diyan? Ay oo Ayaw natin na baluktutin ang batas, pero wala tayong magagawa diyan. Bakit? Ay noon pa yan binabaluktot ang batas Noon pa, kay Kristo pa yan, binabaluktot ang batas. Wini-weaponize ang batas. Walang magawa ang tao diyan. Wala. Ngayon ito, pabulaklak lang nila yan. Pabulaklak lang nila. Ay siguro, tatanungin niyo po ako, bakit noon pa, noong panahon ni Kristo, mayroon ng ganyan? Ay sinagot na nga ni Kristo yan ang sabi po ni Jesus Christ noon, kayo mga mga hypocrite kayo, mga Pariseo kayo, hindi naman kayo bumubuhat pero nilalagyan nyo ang likod ng mga tao na napakabigat na pasanin. Ayun nga yung batas. Gawin mo ito ang gagawin nyo. Magbigay kayo, ganyan. Ito ang dapat.
Yun po ang weaponizing the law. O, parang iisa yan, bending the law. O, ngayon, mga hypocrite kayo. Ang sabi ni Jesus Christ, you do not even lift by your finger to help them. O, hindi ba? O, noon pa yan mayroon na Nagawan ba ng paraan? Hindi. Hanggang ngayon, pinapractice yan. At ito ang sasabihin ko sa inyo, kahit na bata maniniwala, ang batas po nahihirapan i-implement kung mayaman yung kalaban. Okay? Nahihirapan i-implement ang batas kung mayaman at makapangyarihan yung kalaban. Alam nyo ba yan? Kaya nababaluktot ang batas. Hindi ba? Ngayon, ay ano itong sinasabi ni Sabala na ang gusto niya ay huwag daw baluktutin? Ay kayo nga ang bumabaluktot dyan Hindi ba? Kayo mismo ang bumabaliktot. Pero hindi ko nabibigyan ng pansin yan kasi tinatalakay na ng iba Na kung saan ito si Marcolita ay umamin na ito na tumanggap siya ng 75 million nung siya ay congressman. Ay bawal po yan Nasa batas po yan. Ngayon, gusto niyong baluktutin at ayaw niyong iasunto si Marcolita. Ayan po ang bending the law. Kitang-kita hindi ba? Nasa batas natin, bawal tumanggap ang mga taong gobyerno ng gift o anuman yan. Ay 75 million po yan Tinanggap niya Tinanggap niya. At di may kaso siya? Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Pero hindi na yan ang dahilan ko. Hindi na yan. Ito, isishare ko po sa inyo, dahil alam natin na ang batas ay nahihirapan. Parang sasakyan po yung batas na kung aakyat ka ng bundok, pataas ka, nahihirapan ang makina. Kung minsan namamatay pa. Opo, namamatayan ng makina kasi nga hirap siya. Ganon din po yung batas. Habang mayaman yung kalaban mo, nahihirapan ang batas i-implement. Iyan po ang katotohanan ng buhay. At kaya nga, ito nga si Rodrigo Roa Duterte, saan ba inasunto ito? Tanungin ko po kayo, bakit doon nila dinala sa ICC? Kasi nga, yung mga kaanak ng biktima, alam nila, pwedeng i-bend ang batas Ay wala din mangyari dyan, sabi nila. Ay pumunta sila ng ICC. Ayan po alam po ng lahat ng tao na nabiben ang law. At yan nga ang sinabi ni Boeing Rimulya. Nabiben ang law Bakit yun ang pag-usapan? Ay pero yan nga ang gusto ni Sabala na pag-usapan. At di pag-usapan natin, ito na, isishare ko sa inyo, Hebrew 10:1. At basahin nyo po lahat ng version sa Tagalog o kung Espanyol, basahin nyo o kaya New King James Version o International Version, basahin nyo po para maniwala kayo. Ano po nakasulat sa Hebrew 10:1? For the law, sabi po ng gano'n, for the law having a shadow of the good things to come. Shadow lang po, hindi ba? For the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things. Pero hindi aktual. Yan po ang batas. Sinabi po ng Biblia having a shadow. Ang nakikita natin na nagagawa ng batas, shadow lang yan ng good thing. Kasi nga umaasa tayo Umaasa tayo na sa pamamagitan ng batas na ito ay gaganda ang buhay o gaganda ang Pilipinas o madidisiplina mga tao. Shadow lang yan. Hindi nangyayari yan. Yan po ang sinabi. Ngayon, balikan natin. Ano ang sinabi ng INC? Gusto nila walang baluktot na batas o huwag natin baluktotin ang batas. Ikumpara nyo po, hindi ba? Inamin na nga ng Biblia For the law, having a shadow of the good things to come. Shadow lang, hindi yung actual, and not the very image. Ayan ay dinubli pa nga and not the very image. O hindi yung talagang makikita mo ang resulta na maganda. Hindi mo makikita yan. Hindi ba? Ay bakit ano ang sinasabi ni Sabala? Sige nga.
Sige, anong sinasabi ng spokesman ng INC na gusto niya ay huwag baluktutin ang batas? Binabaluktot po yan eh. At wala po kayong makita na pangangatuwiran ng ganito sa akin. Isasabihin ko na binabaluktot yan, noon pa yan. Panahon pa ni Kristo, tinalakay na yan. Ay ituloy lang po natin, ha? Can never with these same sacrifices. Anong sinabi? Can never. Ano ba yung never? Yung magkaroon ng magandang resulta? Wala. Okay. Can never with same sacrifices. Kahit na may mga sakripisyo pa, inaalay, hindi ba? Which they offer continually year after year. Ayan po, hindi ba? Pinagbabayan siguro o year after year o ay kung ano yan. Pero nakasulat yan ay sacrifices. Yung kanyan, mga burn offering yan siguro o mga abuloy o ano yan. Can never be. O kaya yung pagbabayarin yung tao ay hindi pa rin sapat yun eh. Sabi ng Biblia. Hindi sapat. Kahit na year after year siya magbayad, makes those who approach perfect. Kung ang pag-usapan natin ay perfection, ang batas can never be. Yan po nakasulat po yan, Kung ang pag-usapan natin ay perfection, yung talagang yung sigurado na o perfect sa pamantayan ng Diyos, wala pong magagawa ang batas. Wala. Ngayon, balikan natin. Bakit ang gusto nila hindi raw baluktutin? Ay sila yung bumabaluktot, hindi ba? Pinaliwanag ko na, hindi ba? Si Marcolita, inamin na niya na tumanggap siya ng 75 million. At bakit naman siya ididemanda ng plunder kung hindi niya sinabi yan? Sabi niya, congressman ako noon, sabi niya, naniniwala kami sa iyo, sabi na ikaw ay dapat ay maging senador. Senador pa nga kaya sila nagbigay pero in-adjust nila ang date, pina-adjust nila ng in-adjust para hindi sasama dun sa donation nung pagkasenador. Ay ang problema niyan ay congressman naman siya, kaya bawal siyang tumanggap. Ayan po hindi ba? Bakit siya nakasuhan ng plunder? Ituloy na natin for the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things. Good things to come din yan, Hindi mo makikita ang resulta niyan. Kasi nga, batas lang yan Ang batas ay ginagawa lang yan to bring us to righteousness. Pero yung righteousness, hindi talaga maatin yan. Hindi maatin. Si Jesus Christ lang. Through faith. Yan po pero kung gusto nyo, ay sundin nyo ang batas. Sundin nyo na. Pero ang tanong ko sa inyo, nagangalo niya ba sila? O nagangalo niya ba kayo? Nagnanakaw ba kayo? Nagsisinungaling ba kayo? Ayan lang, hindi ba? Palagay ko ay kung 10 utos yan, baka dun sa isa, hindi mo naman sinusunod talaga Lalo na dun sa pagsisinungaling, hindi ba? O pagnanakaw, hindi ba? Huwag na yung pagpatay ng tao. Huwag na yun. Hindi ba? Kaya wala nga maliligtas sa batas Ang nakasulat po sa Biblia, no one is justified by following the law is evident. Yan po ang nakasulat. Tapos ito, ang gusto ng INC, wag daw baluktutin. Di wag yung baluktutin. Pero nakikita po ng mga tao yan na talagang nababaluktot ang batas. Hindi ba? Kaya useless Okay. Ito other version ito, for the law is only a shadow of the good things to come. We are always hoping. Always hope kasi yan Always hope. May pag-asa. Nakikita natin ang pag-asa. Pero hindi makikita yung very image of the good things to come. Hindi makikita sa pamamagitan ng batas. Kasi nga si Moses mismo nagsalita, hindi na masusunod itong batas na ito. Sabi niya ganun ba pagkasabi? Oo, mayroong ganun Ay sinabi na noon Kasi nga, sa New Testament, ang sinasabi is just a tutor
to bring us to righteousness. O to maintain peace and order. Yun po ang batas. Pero ang sabi doon ay is just a tutor to bring us to righteousness. Ang mahalaga po yung righteousness na makikita natin kay Kristo. Hindi doon sa batas. Ano ang magagaya natin sa batas na ang sinasabi lang, huwag mong gagawin yan, o ito ang gagawin mo, huwag mong gagawin yan, ito ang gagawin. Yun lang ang batas eh. At nilagay lang dyan dahil ang dami ng gumagawa. Kaya inilagay na yun. Paraging ang huli ang batas eh. Parating huli. May nakita mo ng krimen, ay yung gagawa sila ng batas. May nakitang krimen, o ano bang ginawa niyan? Ay yung 14 years old, nagbabaril. O bakit? O gagawa tayo ng batas. Ganun po yan eh. O baril nung pulis ang ginamit, o gagawa tayo ng batas dyan. O ganun po yan, parating huli. Kaya nga, can never be, sabi niya. With the same sacrifices o ano yan, kabayaran siguro, hindi magiging perfecto. Kung ang pinag-usapan natin ay perfect, ano? For the law is only a shadow of the good things to come, not the realities. Ay, dito, realities, ano? Themselves. It can never, sabi niya, ha? By the same sacrifices offered year after year, kasi nga yung batas ay mayroong kabayaran eh. Hindi ba? Hindi rin makakagawa yun ng perfecto, yung perfection. Ito nga year after year it can never by the same sacrifices offered year after year make perfect those who draw near to worship. Ayan po. Pero ang sinasabi po dito, kung gusto nating kunin talaga ang perfection ng God, hindi sa pamamagitan ng batas. Ngayon, balikan natin. Ano ba yung gusto nila na ang gusto raw ng INC, huwag daw baluktutin ang batas. Di huwag niyong baluktutin. Hindi ba? Pero ako, alam ko, nababaluktot ang batas. Ay si Dilima nga, hindi ba? Kinasuhan binilanggo Hindi ba? Di binabaluktot din ang batas. They weaponize the law. Bakit hindi kayo nag-ingay? Hindi ba? Bakit hindi nyo sinawata si Duterte noon? Ayan po Hebrew 7:19. For the law made nothing perfect. Very specific po, hindi ba? Ang batas hindi makaka-perfecto. Kasi nga guide lang yan Guide lang yan. Okay. For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of better hope. Mayroon daw isa na may magandang pag-asa. Ano yun? Yung faith na sinasabi, yung faith ang sinasabi dyan, through which we draw near to God. Yung faith, hindi yung batas. Ang sabi ng iba ay ito, dito na ako magwawakas, pero hindi ko na sinulat yan. Ang sabi ng iba, no one is above the law. Sabi nila, Ay, ako kinukontra ko yan noon pa Mayroong above the law. Yung hindi sumasalangsang sa batas. Yung po nakasulat sa Biblia. At sino yon? Si Jesus Christ. Jesus Christ is above the law. Kasi nga, hindi siya pwedeng idemanda. The person who is not committing a crime, kahit idemanda mo yan, walang epekto sa kanyang batas. So, mas mataas siya sa batas. Yan po Pero nga ay walang tao naman na hindi nagkasala Kaya nga pero ang sinasabi ko lang si Jesus Christ lang. Ang yung hindi nag-commit ng crime, kaya above siya sa law, or the law has no effect on him. Ayan po. Hindi ba? Ay ngayon, bahala na kayo kung maniwala kayo sa akin na itong si Sabala na ito, nagsasalita na hindi niya alam. Hindi ba? Wala siyang, aywan ko kung nagtatanga-tanga lang para makaluko sila, hindi ba? Lukuhin nila yung tao na ang gusto daw nila ay yung batas daw ay huwag baluktutin. Ay binabaluktot ka ng tao yan kasi sinabi ko na kung mayaman ka, maimpluwensya ka, makapangyarihan ka, nahihirapan ang batas.
At yan na po talaga ang katotohanan dyan. Kaya nga ang tao hindi maliligtas sa batas o sa pagsunod sa batas. Hindi. Kasi nga nababaluktot. Di ba? Magtanong po kayo, bakit ang tao maliligtas sa kanyang faith? Oh. Kasi nga wala namang magagawa ang batas eh. Sinulat na, for the law made nothing perfect. Hindi ka mapiperfecto sa batas. At yan ang struggle ko noon, hanggang sa naipaliwanag sa akin yan ng isang pastor. At binasa na namin ng binasa ito, ay oo nga kako. Hindi maliligtas ang tao sa batas. Hindi. Ayan po, ang ma-share ko sa inyo, At bago po ako mag-umpisa, nananalangin po ako sa Panginoon na sana tayo sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.